Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinalubong ng palakpakan ang ikatlong ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nitong i-anunsyo ang tuluyang pagpapasara sa lahat ng uri ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, lisensyado man o hindi. Samantala muli ring iginiit ng Pangulo na hindi isusuko ang soberanya ng bansa sa harap ng panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Ang buong detalye ng sona ng Pangulo sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Effective today, all POGOs are banned. Umani ng standing ovation at nakabibinging palakpakan ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa wakas kasi ay nagbaba na ng direktiba ang Pangulo na wawakasan na ang kontrobersyal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO industry sa bansa. Ayon sa Pangulo, walang idinulot ang POGO na maganda sa Pilipinas kundi kriminalidad. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Bukod sa isyu ng POGO, ay naantig rin ng Pangulo ang kamalayan ng mga umaten sa SONA mula sa kanyang paninindigan na huwag isuko ang West Philippine Sea na ating teritoryo. Hindi katang-isip natin lamang, ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa gitna yan ng lumalalang tensyon sa rehiyon, bunsod ng panghihimasok ng China sa teritoryo ng bansa. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Samantala, ibinida rin ng Pangulo ang kontribusyon ng Department of the Interior and Local Government para sa illegal drug crackdown ng walang bahid ng dugo. Habang inilatag rin ni PBBM ang ilan pa sa mga plano at programa ng kanyang administrasyon tulad ng taas sahod sa mga kawani ng gobyerno. Mayroon silang maaasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. Meron ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranche. Inanunsyo rin ng Pangulo ang patuloy na pagpondo sa infrastruktura na magbibigay ng akses sa mga Pilipino sa mabilis na internet at maaasahang power supply at pagpapalakas ng sports program ng bansa. Alas 3:30 ng hapon, dumating ang Pangulo sa Batasang Pambansa sa Quezon City kung saan sinalubong siya ni Senate President Cheese Escudero, House Speaker Martin Romualdez. Saka nagsimula ang mismong SONA sa pagbubukas ng joint session ng Kongreso ganap na alas 4 ng hapon. On the part of the Senate, the joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Sa huli, tinapos ng Pangulo ang kanyang 1 oras at 22 minutong talumpati sa isang habilin. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.